Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay lang po. Sige. Mga kapatid, kaisa ng kaisipan at damdamin, inspirasyon mula sa Ebanghelyo ngayon, paano ba natin kakamtin ang buhay na walang hanggan? Ano ang mga paraan at pamantayan para sa isang mananampalataya upang siya ay magkamit ng buhay na walang hanggan? Sapat na po bang alam natin sa isipan nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili?
Sa biglang tingin, kagaya ng eskriba ng Ebanghelyo, opo, kayang-kaya natin gawin at ginagawa na nga ang iba't ibang kapamaraanan sa buhay, ngunit sapat na ba? Paano nga ba ang marapat gawin sa pag-ibig bilang pamantayan, panukat at batayan? Are you in love? Nagmamahal po ba kayo? So alam natin ang ating pag-uusapan. Alam natin ang laman ng ating Ebanghelyo. But looking into yourselves, gawin natin itong ala-retreat, recollection. How do you love yourself? Paano mo minamahal ang iyong sarili? Yung sa totoo lang. Kasi ang pamantayan kung pag-ibig, ang pamantayan ngayon sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa ay yung ating mga sarili. Paano mo minamahal ang sarili mo? Kumain sa restaurants, fast food, mag-Shopee, Lazada, at kung ano-ano pang mag-shopping sa Hong Kong, sa Singapore. Is that love? Looking into your disposition at the moment, are you at peace with everything that's happening in your life? In an honest to goodness, more or less evaluation of yourself, are you at peace? Pag nagising ka sa 3:00 ng madaling araw, nasaan ang concern mo? Ang mga sagot nito, ang nilalaman at ipinahahayag ng Ebanghelyo ngayon. Palagi nating naririnig ang tungkol sa talinghagang ito, ngunit hindi lahat ay nauunawaan ang malalim na kahulugan nito. Supposing na hindi nga. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag tungkol sa mabuting Samaritano. Ngunit sino naman ang mabuting Samaritano na ito? Review from what we know already, ang mabuting Samaritano ay ang representasyon ng isang mabuting kapwa na handang tumulong sa iba regardless sa kanyang affiliation, belief, culture, race, status in life, maybe yung kanyang age bracket. I have to mention this as well kasi minsan may hindi pagkakaunawaan between the alpha gen where we are now, yung ating mga 10 years old na mga apo at ng mga lola. Parang ang layo ng gap at kadalasan ito yung nakakasalamuha ko sa aking spiritual directions. Di ko maintindihan yung apo ko at si apo naman, Father, hindi ko maintindihan si lola. O si lolo o ang aking mga magulang. See? Regardless of this affiliation and more or less categorization that I have told you. Sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na upang magkamit ng buhay na walang hanggan sa langit, dapat tayong maging isang mabuting Samaritano, isang mabuting kapwa. Subalit, ibig ba nito sabihin na kailangan magpakita ng kabutihan at kabaitan sa lahat? As in, lahat, regardless of, mga kapatid, ang kabutihan at kabaitan ay bunga ng pagiging dalisay ang puso. Ito ang ibig sabihin ng maging mabuti sa lahat ng oras nang walang anumang bahid ng negativities sa atin. And that is why when I ask, how is your disposition at the moment when you wake up at 3 o'clock in the morning, you feel that you are at least pure at that in your heart?
Ang pagiging mabuti sa isang tao ay hindi nangangailangan ng publisidad. Tumutulong kahit walang nanonood. Handang tumulong sa kapwa ng walang kamera, wika nga, na laging handang tumulong at maglingkod sa iba dahil ito, una, ay likas sa anyo ng kanyang puso, which is pure. Sa ating realidad, mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalaala ng ating kapwa ay ang mga taong nakatira sa ating bahay o kasama natin sa bahay. Kasama na rin yung mga nasa malapit at malayong kapitbahayan or kapitbahay. Ang ibig sabihin ng pagiging mabuting kapwa according sa ating Ebanghelyo ay handa kang magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong. Ang mga taong ito ay yung hindi kayang panindigan ang kanilang mga sarili. Ang mga higit na nangangailangan, ang mga may sakit, ang mga bata, ang mga inabandona, ang mga ina, lalo na yung nabalo, at marami pang iba. Lalong-lalo na sa ngayon usong-uso, yung may mental concerns. Marami yung hindi nagkakaintindihan sa bahay kasi makulit na si nanay, kasi 65 years old na, 80 years old na, matampuhin na, at yung pagod na 30 years old na anak na breadwinner ay hindi na maunawaan ang kilos, ang gawi, ang pag-iisip ng kanyang nanay o kanyang tatay. Kanya gusto na niyang sumuko sa buhay. Mga kapatid, sila yung mga taong hindi kayang panindigan ang kanyang sarili at kasama sila doon sa tinuturing nating kapwa. At ito ang ibig sabihin sa Ebanghelyo na magkamit ng kaharian ng langit. Mga kapatid, ang pagsisimba tuwing linggo, araw-araw, hindi man lamang ginaganteriyahan na ikaw ay isang mabuting kapwa kung hindi magbubunga ng magandang bunga. Bagamat I would always encourage you na magsimba anuman ang kalagayan ng inyong puso. Ang pagpapakita sa mga tao na nagbibigay ka ng mga donasyon at hindi nakapagbubuo sa pagkilos na ito sa isang mabuting Samaritano sa iyo. Ngunit gaya ng akto ng pagsisimba, magbibigay ka pa rin ng donasyon hanggang maging puro ang iyong motibasyon. Na nagbibigay ka sapagkat ikaw ay mabuting kapwa, period. Walang string attachment. Di ba? Walang condition. You give. Just love. In short, laging nasa loob ng iyong puso at ang kabutihan ng iyong kaluluwa ang magpapakita sa bawat galaw mo at makapagsasabi ng pagiging mabuting kapwa mo. Sa huli, mga kapatid, bilang normal na mamamayan ng Diyos, maging maalam tayo at huwag tumigil sa pagsasanay at paghuhubog sa sarili sa mga gawaing ito at sa bahaging ito ng ating pagiging tagasunod, disipulo, apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na papuri na dapat nating matamo, makamit, ay ang layunin natin mula sa Diyos sa langit. Sa gayon lamang tayong lahat ay maaaring maging mabubuting kapwa, mabubuting kapitbahay, mabubuting Samaritano sa ating maliliit na kapamaraanan tungo sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Sige, i-practice natin mamaya, ha? Mamayang paglabas dyan sa gate, siguradong merong hindi magandang hanging babalandra sa inyo. Let's see how your heart will move you. Magsitayo po ang lahat.